Alright, mega love shoutout mga kabsat. Dito tayo kay Attorney Enzo Recto mga kabsat. Maraming salamat po sa mga nag-like. Shoutout sa ating 413 na naiwan po. Good evening mga kabsat. Ito, pag-usapan naman natin to, no? Palpak umano ang depensa ni Marcoleta. Bakit naman? Bakit naman palpak, Attorney? Naku po, sige, tingnan natin. Bakit palpak, Attorney? Introducing the new Pangharang. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Pasok, Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Wow, 174. Gawin niyo ng 200 yung like natin, mga kapsat. Gawin niyo ng 200. Pero tungkol Nald sa China, kasi napag-uusapan din natin yung eleksyon. Si Marcoleta, mainit ngayon yung issue tungkol dun sa kanyang election, donation, yung donation sa kanya. O ngayon, may mga nag-iintriga sa social media, hindi yan ma-declare ni Marcoleta yung donation na yan kasi China yan. Agoy! Posible kaya yun? Posible, dahil bakit tayo niya ipaliwanag? Tayo niya ipaliwanag ang kanyang lame excuse na receive daw niya before the campaign period. Pwede ba yun, attorney? No? Hindi, actually, nireport mo siya sa SOSI mo eh. As a campaign contribution eh. It doesn't matter kung kailan binigay, di ba? Di ba? Donald, ang ini-invoke kasi ng abogado niya, medyo ako nitong semester na to, humahawak ako ng election law. Election law yung subject ko. Ang in-invoke ng abogado niya doon or siya mismo, sinong gumawa nung sagot. Kasi nag-submit na ng reply sila sa COMELEC. Ang defense na daw, Piñera Doctrine. Ang Piñera Doctrinal, ganito 'yon. Yan ay doctrine sa election law na may isang kandidato kinasuhan ng premature campaigning. Bakit ka nangangampanya na hindi pa naman campaign period? So ang dito ay di ba nagpa-file tayo ng candidacy October? Tapos nag-i-start yung campaign ng national positions, president, vice, senators and party mga February. Tapos yung mga local 45 days March. Ngayon, itong si Piñera nangampanya bago pa yung campaign period sa local. So kinasuhan siya ng premature campaigning. Ang sabi ng Korte Suprema diyan, hindi mo pa naman siya makakasuhan ng premature campaigning kasi hindi pa siya candidate. Nagiging kandidato ang isang kandidato sa campaign period. Pero kasi naiba na kasi tayo kasi Nalde. Napakaaga na nung filing yung October. So October hindi ka pa kandidato. Kasi kung kandidato ka na sa October, kahit nag-file ka na, maraming mga mayors na may mga makakasuhan ng election offenses. Kasi ikaw pa yung mayor sa October, November, December, hindi ka pwedeng mag-hold ng mga Christmas parties, ng mga event. Makakasuhan ka na. Pero attorney, anong kinalaman nun doon sa pag-submit niya ng SOSE? Yun na nga ang point. Ang issue ng Piñera Doctrine regarding premature campaigning, hindi siya naka-apply sa issue ng SOSE. Yes, non-sequitur yun eh. Kaya nga, pag pinalusot ito ng COMELEC, ay gaguhan na talaga tunal. Aray ko po, Lord. Kumbaga, imagine parang ganito yan. O di tayo palanal sa Akbayan at kami sa Bunyog, palabasin na lang namin na natanggap namin ang mga donations. Sa kailan ka ba tatanggap ng donations? Ibig mong sabihin, ikaw kung kakandidato ka, halimbawa kami, nagre-raise na kami ng pondo. Kahit pa nga bago ng filing of candidacies ng October, nakikipag-usap ka na kung sino ang mga pwedeng makatulong. O kahit lalo na nung nag-file ka ng October, nagdadatingan na ang mga tulong niyan. At
kahit dumating sa iyo yung tulong October, November, December, hindi pa campaign period, i-declare mo yan sa SOSI mo. Di ba? Kahit natanggap mo yan November, December. Itong si Marcoleta, ang ibig niyang sabihin, ang ire-report mo lang na donations, nung panahon na ng campaign period, pero kasi ng time na yan, saka ka naging candidate. Ang argument kasi, yung mga i-declare mo lang, yung panahon na candidate ka na. Ay natanggap niya daw yung donation, hindi pa siya candidate, so hindi niya kailangan i-declare yun. Ganun ba yun? parang inuulol tayo, no? Umulan na. Grabe, no? Kaya, tama nga yung sabi ni Tony Carpio ni Justice Tony Carpio no? Itong mga balat sa akin ni Marcoleta, first year law student, hindi gagawin ito. Ay, kung may exam pa lang akong ganun yung facts ng case, tapos estudyante ko si Marcoleta ganun ang sagot niya, ang gagawin ko? Bagsak. pero Nald, matindi yung nangyari sa kanila sabi ni Justice Carpio, ang gulo-gulo magulo. Mahirap makipagdebate dito kay Marcoleta. Bago yung pagdedebatehan. Kasi nung ni-raise yung issue ng treason. Sabi ni Justice Carpio, first year law student, alam yan na ang treason is a wartime crime. Oo, wala ka namang sa peacetime walang treason. Biglang nagbago si Marcoleta. Sabi niya, okay, hindi ko na lang kakasuhan ng treason. I-declare ko nang guilty siya ng treason. Diyos ko pa, Lord. Talagang ululan, no? Tapos ngayon, naano mo ba? Naglabas ng map ang NAMRIA? Oh. Yes, naglabas na ng mapa. Naglabas ng map. Nandun yung West Philippines Nasa baseline law na yun Tapos nasa UNCLOS yun, di ba? Kaya, wala na. Gusto pa kaya ni Marcoleta i-register sa National Statistics Office. No? Ang pangalan. ang mahirap ng mga pag-aabogado ni Marcoleta nitong pagsenador niya Nag-abogado siya kay Diskaya, nag-abogado siya sa China. Tapos ito ba? Laughing stock, pinagtatawanan siya di ba? Pinagtatawanan siya Wala na. Kaya kahit may post na naman si Senador Ping Lacson sa X, yung dating Twitter. Kung fake daw yung alam mo sa history, yung kung fake ang alam mo sa fake yan. Kung fake din yung part ng yung katawan mo, fake yan. Kaya lang hindi niya sinabi kung sinong pinapatungkulan niya Agree. Galit. Totoo ba, mga kabsat? May peke ba sa Lord Leonardo? Totoo ba? Galit. Tragis. Anyway, Nald, marami pang masasayang mangyayari sa susunod na mga araw. Kapag bukas. Never a dull moment. Never a dull moment sa ating bansa. Paano sa Monday, aakyat na yung impeachment. No? Sa Rules or Justice Committee. Di ba? Kaya by next month, ay masasalang na yan sa plenary. Saka ang sabi ni Congressman Paulo Ortega, bubuksan yung bank accounts. Ipaano talaga nila ang bank records ni Sara? Makukubaran si Sara dyan. No? Yung bank records. Tapos si Congressman Benny Abante pala pumunta ng BJMP, yung kulungan ni Ramil Madriaga, kinausap niya mismo. Ay, gravity. Naku po. Ako Nald, hindi ako makapagsabi tungkol kay Madriaga kasi hindi naman natin nakakausap yan. Pero lahat ng kumausap sa kanya, si Laila de Lima, si Benny Abante, kinausap.
tapos yung abogado niya, si Palad, lahat sila nagsasabi Na credible. credible. Kaya, di ba? Kumbaga, yung mga tulad ni Laila de Lima, saka si Benny Abante, yan, Kaya- nagda-doubt yan. Yan. Kaya parang yung 3 o 4 doon sa impeachment cases, kasama si Madriaga doon sa articles of impeachment, di ba? Yung testimony niya. Oo, kaya nga. Kaya mukhang maano talaga to. Pero mahaba itong Nald. Ang hearing na ito sa Justice Committee, mahaba ito. Parang mangyayari ito Quadcom, ano? Yeah. So yan. Pero mga kung kabunyo- ito ay papasayan sa Justice Committee, tapos may chance na pumasa sa plenary. Hindi, ang Justice Committee kasi, Nald, yung nakita natin kay PBBM, sufficient informed. Hindi pumasa sa sufficiency in substance. Yes. Dito kay Papasa sa Sara, pareho. sigurado yan parehas papasa. Once na pumasa sa sufficiency in substance at saka sa form, papasok ngayon sa hearing. Presentation na ng evidence. Kasi kung ang kasi doon kasi sa determination ng sufficiency in form and substance, kita mo, wala namang presentation of evidence doon eh. Pero kapag na-declare na sufficient in form and substance, papasok sa presentation ng evidence. Hindi pa naman yan trial, parang mini trial ang mangyayari. Parang katulad ng hearing ng Quadcom. Hindi naman yan. Pero ang purpose niyan, ma-determine kung may probable cause. Kasi kung may probable cause, ire-recommend ng Justice Committee na dalhin sa plenary. Okay. Pag dinala sa plenary, yun yung butuhan ng 1/3. No, pero ang magpapasya sa pace niya, yung Justice Committee rin. Ibig sabihin, pwede rin yung madaliin, di ba? Pwede. Kaya ano rin ito? Bunyo, halikan na kasama Sabi ka. mo na, attorney, tsaka Sec Liamas, ako, wag niyong gagalitin yung maggarapata, Sir Tony. Naku po, delikado dyan. Naspak manon. Diyos ko po, Lord. O, isa pa tayo kay attorney. Nalagyan natin ng countdown kasi medyo